Hello mga kapatid, welcome po muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos sa pamamagitan ng programang ito, Jesus is Coming Very Soon. Ang gusto ko pong i-aral sa inyo ay pinamagatan kong how to determine if a certain religious group is true or false. Paano nating malaman kung ang isang grupo ng relihiyon ay itinuturo ang tama o mali. So ito po ang pamagat ng pag-aaralan natin ngayon. Sa maikling sandali, gusto ko pong mag-pray tayo. Thank you, Lord. Father, thank you, Lord God, for all your blessings and goodness to each one of us, especially to your people, and to all those who are interested to hear and learn your word and to study them, Lord God. Father, thank you so much. Thank you for considering the desire of your servant, Lord. Lord, you know that I desire to teach your word in all sincerity, Lord, and truthfulness. So I pray, Lord God, that you bless your word that I am sharing, O Lord God, that there be brothers and sisters who will be enlightened of your word and they will understand the fullness of the truth about your word. Thank you, Lord. We give you the glory in Jesus' name. Amen. So, salamat po mga kapatid. So, ito po ang gusto kong pag-aralan natin ngayon. Sapagkat mga kapatid, maski man ako ay from teenage life hanggang sa paglaki o pagtanda ko ay sa obserbasyon ko sa mga maraming relihiyon ay wala ako talagang masabing perfecto na klase na relihiyon. Maski man sa mga sinasabi nating evangelical churches, yung mga ibig sabihin yung evangelical churches, yung churches na talagang ang basihan ng turo nila ay based sa katauhan, sabihin nga nating based by the person of our Lord Jesus Christ. Ngunit maski man dito sa mga evangelical churches nito ay sa aking pananaw ay wala ako talagang nakitang perfecto na isang grupo ng relihiyon. Ganun pa man mga kapatid, may mga importanteng palatandaan sa isang relihiyon kung talagang ang relihiyon na ito o grupo ay itinuturo ang tamang salita ng Diyos. At may inagay ko dito na some truth or palatandaan, some signs kung paano ma-determine natin kung ang mga relihiyon na ito ay itinuturo nila ang tama. Ang unang gusto kong ipresenta sa iyo ay ito. Malaman natin ang nagtuturo ng tama sa by their paniniwala sa Holy Spirit. What is their belief about the Holy Spirit? Ito ay isang very importante na malaman sa isang grupo ng relihiyon kung ano ang paniwala nila sa Holy Spirit. Sapagkat mayroong mga relihiyon na hindi sila maniwala sa Holy Spirit ng Panginoon. At kung mayroon mang maniwala na sa Holy Spirit ay ang paniwala nila ay itong Holy Spirit ay isang
sa English ay isang force lang. Yung anong sabi nito sa force, isang power lang at walang personality or walang sinasabi natin walang talagang personal attributes, kagaya ng walang mind, walang sariling pag-isip, walang hindi basta ganun ang paniwala nila. Ngunit sa Bible ay importante ang pagtuturo ang paniniwala sa Holy Spirit, sapagkat unang-una gusto kong sabihin sa inyo na ang Holy Spirit ang talagang utol ng salita ng Diyos. At kapag wala ang Holy Spirit, itong kabuuan ng salita ng Diyos ay hindi nabuo o hindi napamayroon, o this Word of God is not hindi nabuo, o hindi nabuo itong salita ng Diyos kung hindi sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya gusto ko pong basahin sa inyo ang salita ng Diyos, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa Holy Spirit. Dito sa ikalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 20 at 21, pilitin kong basahin, or I will do all my best to read to you in Tagalog, so that para maintindihan natin ng maliwanag o maigi. Sabi dito, saan na yun? Masyadong maliliit kasi itong sulat ng Bible na to. Sabi dito, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So ito ang translation sa Tagalog. Ang translation sa English, sabi dito, knowing this first, that no prophecy of Scripture came not in old time by the will of man, but sabi dito, prophecy of Scripture is of any private interpretation, hindi pribado, hindi private, hindi kalooban lang ng sariling kalooban ng isang tao, ibig sabihin. Ngunit sabi dito, for the prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Ito ang translation din ng Bible, ng English na Bible. So, ano ba ang maintindihan natin dito? Sabi dito na ang mga kasulatan ay hindi basta na isulat at hindi basta na naisabi sa pamamagitan ng, sabi natin, private interpretation o sariling paraan. Ngunit sabi dito, ang mga banal na kasulatan ay na ipahayag o na isulat ang mga ito sa
sa mga taong banal, o sabi dito, sa mga taong banal, o sa English, holy men of God, sa banal na tao ng Diyos, sila ay nagsulat ng salita ng Diyos. So, ang kwalifikasyon ng nagsalita ay nagsulat o nagpropesya ng salita ng Diyos ay hindi kailangan siya ay may pinag-aralan o mataas ang katungkulan, kundi ang nag-iisang kwalifikasyon lang dito ay sabi dito, they were holy men of God. Sila ay banal na mga tao ng Diyos. At itong mga banal na tao ng Diyos ay nagsulat sila, ngunit hindi lang din sila basta nagsulat ng salita ng Diyos sa kanilang sarili, kundi sila ay, sabi dito sa English, they were moved by the Holy Spirit of God. O in other words, they were inspired by the Spirit of God. Ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos ang nagtulak sa kanila na sumulat at magsabi ng mga banal na salita ng Diyos. Ito ang ibig sabihin. May nagtulak sa kanila, at itong nagtulak sa kanila ay walang iba kundi itong Holy Spirit of God. Kaya't maintindihan natin na ang Holy Spirit ay siya ang utol ng salita ng Diyos. At kung ang Holy Spirit ay siya ang utol ng salita ng Diyos, ay maintindihan natin na ang Holy Spirit din ay siya ang tunay na makapagtuturo ng totoong kahulugan ng salita ng Diyos sa mga tao. Kaya very important ang parte ng Holy Spirit sa buhay ng mga mananampalataya o mga Kristiyano. So ito ang kaimportantihan ng Holy Spirit. At kung ang isang relisyon ay hindi maniwala sa Holy Spirit, ay isa itong importanteng palatandaan na itong relisyon na ito ay hindi makatotohanan, kundi nakalilinlang na klase ng relisyon. At ang ikalawang pwede nating sabihin, bigkasin tungkol sa gawain ng Holy Spirit ay itinuturo sa salita ng Diyos na itong Holy Spirit ay ito ay naibigay sa mga mananampalataya kay ating Panginoong Hesukristo, upang itong Holy Spirit na Espiritu na ito ay siya ang gumabay sa mga Kristiyano dito sa mundo. At ito ang pinakaimportanting gawain or part ng Holy Spirit sa buhay ng mga naniniwala kay ating Panginoong Hesukristo. Well, gusto ko pong basahin sa inyo ang nakasulat sa John chapter 14. Ito ang sinabi ng ating Panginoong Hesus bago siya pumanaw dito sa mundo. At nagsalita siya tungkol sa Holy Spirit. Dito mababasa natin dito sa John chapter 14 verse 16 to 17. Sabi dito, basahin ko na lang sa English. And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you and will be in you.
At sa verse 26, sabi din dito, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. So ito ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga apostolis bago siya umalis. At dito din sa verse 13, chapter 15 ng Juan verse 13, sabi dito, however, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. So ito ang maliwanag nga na mababasa natin dito sa salita ng Diyos. Na itong Holy Spirit pala ay may malaking trabaho o gampanan sa buhay ng mga tao, mas lalo na sa mga Kristiyano o sa mga believers o mga naniniwala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya't itong Holy Spirit ay maraming trabaho sa buhay ng mga mananampalataya. Itong Holy Spirit ay kung basahin natin ng maigi ng salita ng Diyos, ay itong Holy Spirit ay He has the power to comfort, to empower, to heal, to deliver, to guide, to lead, to teach, to protect. Maraming siyang gawain sa buhay ng mga Kristiyano. At siya din ang magpaliwanag sa katotohanan. Kaya't nung last na Bible study natin ay binanggit ko sa inyo itong Holy Spirit na siya ang magpapakita o mag-reveal ng talagang katotohanan tungkol sa Diyos o katotohanan tungkol sa plano ng Diyos. Kaya't binanggit natin ang matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 2 verse 9 to 10, na sabi doon na ang Holy Spirit, sabi doon, but the things of God ay na-reveal sa mga tao ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. So yun ang sinabi doon sa verse na yun. Kaya't napaka-importante, mga kapatid, ang trabaho ng Holy Spirit sa buhay ng mga Kristiyano o mananampalataya. At gaya nga ng sinabi ko, kung ang isang grupo ng relihiyon ay wala siyang paniwala sa Holy Spirit, ito ang isang importanteng palatandaan na yung relihiyon na yon ay hindi makatotohanan ang tinuturo. O ikalawa, ikalawang palatandaan kung ang isang relihiyon ay tinuturo ang tama o hindi ay itong kung paano ang paniwala nila kay ating Panginoong Hesus Kristo. What is their belief on our Lord Jesus Christ. So ito ang ikalawang palatandaan. Ang talagang biblical at truthful doctrine tungkol sa ating Panginoong Hesus Kristo ay siya talaga ay kabahagi ng nag-iisang Diyos o
itong salita sa English na Godhead. He is a part of the Godhead. So, gusto kong basahin natin ang Colossians chapter 1 verse 19 para maintindihan natin maigi kung maigi tungkol sa ating Panginoon Hesus Kristo. Colossians 1:19 at Colossians 2:9. Basahin natin dito kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Excuse me. So, sabi dito sa Colossians 1:19, sabi dito, "For it pleased the Father that in Him all the fullness should dwell." Dito din sa chapter 2 verse 9, sabi dito, "For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily." Ganito po ang ibig sabihin dito ng salita ng Diyos. Sabi dito ay it please ay ano ba sa Tagalog, napamahal ang Diyos na Diyos Ama dito, napamahal ang Ama na sa pamamagitan ni Jesus Christ ay nasa kanya lahat ang tumira sa kanya lahat ang Godhead dito. Ito ang ibig sabihin. So, makita natin dito na ang Diyos Ama o ang Ama ang may kagustuhan na kay sa ating Hesus Kristo ay maipakita ang kabuuan ng nag-iisang Diyos. Ganito kasi ang maliwanag na explanation dito, ang talagang totoong explanation dito, sapagkat ang una nating alalahanin ay ang Diyos ay isang espiritu at hindi talagang makita ng tao. God cannot be seen by the naked eyes because God is a spirit. Maliwanag yun sa John chapter 4 verse 24. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit. Espiritu ang Diyos, kaya't hindi makita ng tao. Kaya't maski ang Diyos ay binuo ng tatlong persona, itong Ama, Anak at Holy Spirit, pero hindi natin makita sila kasi sila ay espiritu ang Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng anak o ang ating Panginoong Hesukristo ay siya ay nagpakita sa katawan, sa katawan ng tao, sa physical na katawan, upang siya ay siya ang mag-manifest, magpakita sa o in other words, siya ang magrepresenta sa Ama at sa Holy Spirit para siya ang nai-represent na magpakita sa itong physical na anyo para ang tao ay makita nila ang Diyos. Ito ang ibig sabihin nito. Kasi maski man na talagang may Ama at may Holy Spirit ay hindi natin makita itong Ama at Holy Spirit sapagkat sila ay espiritu. Ngunit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay naipakita ang kabuuan ng Diyos. Kaya't una dito, sabi dito, it pleased the Father. So, sana kailangan intindihin natin ito. It pleased the Father. So, ano ang nag-please, ano ang nagplano na ang ating Panginoong Hesukristo ay maipakita sa tao?
walang iba kundi ang Diyos Ama. So siya ang nagplano na ang kanyang anak ay maging maging katawan, maging isang physical na katawan para makita natin ang Diyos sa pamamagitan ng tinuturo nating virgin birth. So sabi dito sa verse 2 ay, for in Him dwells all the fullness of Godhead bodily. Basahin nga natin sa Tagalog kung ano ang sabi dito. Colossians 2:9. Masyadong maliit. Colossians 2:9. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at tama ba itong binabasa ko? Colossians? Karunungan at pandarayan na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. So, ito ang sabi sa Tagalog na translation. In Him dwells all the fullness of God bodily. Sa katuuhan o katawan ng tao ay naipakita ang kabuuang Diyos. Ibig sabihin, pinakita niya ang Ama at ang Holy Spirit. Kaya kailangan intindihin natin ito sapagkat napakalungkot mga kapatid na maski man ito ang katotohanan ng turo ng salita ng Diyos ay marami pa rin nalilinlang sa hindi makatotohanan ng pagkaintindi ng salita ng Diyos. May dalawang pinakamalaking pagkaintindi or belief ng mga relihiyon. Ang unang belief ay sabi nila ay ang ating Panginoong Hesukristo ay siya ay isang tao lamang at hindi maaring siya ay maging Diyos sapagkat hindi maaring ang tao ay maging Diyos at hindi rin maaring ang Diyos ay maging tao. So ito ang paniniwala ng mga ibang relihiyon. Kaya't ang tingin nila sa ating Panginoong Hesukristo ay siya ay isang tao lamang. Ngunit sa kabila naman ay may naniniwala, may mga relihiyon na naniniwala na ang totoong nag-iisang Diyos ay walang iba kundi ang Panginoon, si Jesus Christ. At itong nag-iisang Diyos na si Jesus Christ ay nagpakita lamang sa tatlong pagpapakita or three manifestations na nung sa Old Testament time ay nagpakilala siya na bilang Ama, Diyos Ama. Nung pumunta dito sa lupa ay nagpakilalang Diyos Anak. At nung pumunta sa langit at nagbalik at nagpakilalang Holy Spirit. Kaya't iisa lang talaga ang Diyos. At ang pangalan ng Diyos na ito ay walang iba kundi Jesus Christ. So ito ang paniwala ng mga ibang
religious religious group na ito. At talagang nalilito sila at hindi nila maintindihan ang talagang totoong sinasabi ng salita ng Diyos. Ngunit gusto ko pong banggitin sa inyo, mga kapatid, na maliwanag sa salita ng Diyos na gusto ko pong ma-realize ninyo at makita nyo sa salita ng Diyos na ang nagbigay ng pangalan sa ating Panginoong Hesukristo ay walang iba kundi ang Diyos Ama. At ito ay mababasa sa Philippians chapter 2 verse 9. Saan ba to? Basahin natin dito sa Philippians chapter 2 verse 9. Ano ba ang sinasabi dito? Sabi dito, therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, kailangan intindihin natin itong salita God the Father. God the Father. Kung makita natin itong salitang God the Father dito, ibig sabihin, ang tinutukoy ay ang Ama, God the Father. At itong God the Father ay siya ang nagbigay ng pangalan sa kanyang anak na Jesus Christ. At itong pangalan ay ang pinakamataas na pangalan, the name above every name. Para lahat ng tao, lahat ng tang ay i-confess nila na si Kristo ay Diyos o Lord. Si Jesus Christ ay Lord. At itong naipangalan sa Kanya. Now, mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo na itong pangalan na Jesus Christ, kung bakit ito ang pinaka-highest na pangalan, ay sapagkat ang ibig sabihin lang ng pangalan na ito, Jesus Christ, ay appointed Savior, Christos Jesus. Appointed Savior. Siya ang inappoint ng Diyos Ama para bilang tagapagligtas. Ito lang ang simple na meaning ng Jesus Christ. He is the Son of God, is the appointed Savior of the world. Ito lang ang simple na meaning dito. So mga kapatid, maraming salamat po. Lampas tayo ng oras. Marami pa akong ipaliwanag sa inyo. Pero itutuloy ko ito sa next na pagbablog ko kasi parang lampas na ang oras natin. Salamat mga kapatid. Sana ay panoorin nyo itong binablog ko sa iyo hanggang sa matapos na i-discuss ko sa inyo lahat ng mga ito. Sapagkat mayroon pa akong sasabihin sa inyo na mga importanteng palatandaan na ang isang relasyon ay tinuturo ang tama. Maraming salamat po mga kapatid. God bless you. And until next time.